Ayan mga kapogi laki, dumating na yung in-order natin sa TikTok na pinadala nila sa GNT Express sa dual lens vehicle black box DVR or dashcam. Ayan, unbox na natin to. Ayan mga kapogi laki, ayan, unboxing. Sana naman kasi hindi safety yung item, kasi wala siyang bubble wrap, baka masira yung yung item, di ba? Pag testing nila dyan is okay yung okay yung item, tapos pagdating sa atin dito is na yung item biyak na, kasi walang bubble wrap. Ayan mga kapogi laki, ayan siya mga kapogi laki. Tira natin kung gagana ba to. Ayan, yung wire niya. Ito yung and then may pre daw na 32 gig SD card. Ayan na mga kapogi laki, yung in-order natin sa TikTok. Ayan. Ito yung wire ng back cam, yung back camera, at ito yung front camera natin. Try natin kung gagana. Ayan mga kapogi lagi, magandang umaga sa inyo lahat, or good morning sa inyo. Yes, update ko lang for this day video. Update ko lang kayo sa kinabit kong dashcam na pang kotse o pang sasakyan. Akala ko pang sasakyan lang, pwede pala sa motor. Ayan, pakita ko, share ko sa inyo mga kapogi laki kung paano ko siya in-install. Ayan, ito yung cord ng pang likod na camera, and then ito yung cord ng charger. Ayan sa mga kapogi laki, pakita ko lang. And then dito ko pinadaan yung wire. Ayan mga kapogi laki, para hindi masyadong naka-usli-usli yung maraming naka-usli yung mga wire. And then dito yung USB charger. Ayan mga kapogi laki. Then dito ko pinadaan sa baba. Ayan mga kapogi laki, magandang tanghali sa inyo uli. I-road test natin yung bagong kabit natin na dashcam. Ayan, front camera, and then dito naman yung back camera. Try natin mga kapogi laki. Sisit up muna natin. Ayan, mag-o-open na yan siya. Sisit up natin. Sige. And then dito naman yung likurang camera mga kapogi laki. Ayan, ganun lang po mag-install ng dashcam na pang sasakyan para sa motor. And then ang kagandahan nito mga kapogi laki, automatically mag-o-open na yung dashcam pag in-on switch nyo yung switch on nyo yung motor nyo. And then yan, so switch on natin mga kapogi laki. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan, yan, naka-switch on na. And then susunod naman na mag-o-open yung, ayan, pakita ko sa inyo. Yun, mag-o-open yung dashcam sa inyo. So
Ganyan lang mga kapogi laki. At least diba, masishare ko din sa inyo kung paano ko nito. And then, pwede nyo siyang i-adjust yung dashcam nyo. Or monitor ng dashcam nyo. Pwede nyo siyang i-adjust na maliit yung camera sa likod. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ayan. Makikita nyo yung kamay natin sa likod. Ayan. And then, pwede nyo siyang i-adjust naman na palakihin yung or hati sila. Hati. Front and back. Parehas ng kalaki. Ayan. Parehas mga kalaki. Ito yung front. And then sa kabila naman yung back. Ayan. Ayan. Ayan po yung kamay natin. Makikita nyo. Then pwede mo din palakihin yung ayan. Palakihin yung front. And then palakihin yung back. Ayan. Ganyan siya mga kapogi laki. And then maliit yung front. Ayan. Tapos naman, hatiin natin sila. Dalawa. Ayan. So pag in-off nyo siya, yung motor, switch off nyo yung motor. Ayan. Automatically din magsiswitch off siya. Kita ko lang sa inyo mga kapogi laki para at least diba may share tayo sa inyo na knowledge. Ayun, in-off natin and then maya maya magsiswitch off din yung dashcam natin. Ayun, switch off na siya. So yun. So pakita ko ulit pag in-open, wala akong switch. Ayan mga kamay ko, wala akong switch na hinahawakan. Then automatically din ito yung dalawang kamay ko nakikita nyo. Yan, mag-open siya. Ganun po siya kaganda. Yung dashcam na na-order natin sa TikTok. Akala ko kasi pinanood ko, akala ko pansasakyan yan. Pinagplanuhan ko kung paano ko i-install sa motor. Ayan. So awa ng Diyos, nagawa naman natin na maayos. Ayan siya mga kapogi laki. Ayan. So yun, maayos na pagka-install or pagkakabit mga kapogi laki. Ayan. Ayan na si pogi laki. Ayan. May sariling dashcam na. Ayan. Makikita mo na yung likod at harapan. Hindi kang mag-record ng video kasi may lagayan siya ng SD card. Ayan. I-record mo yung kinukuha na video nito yung data. Harap at likod. So for today's video mga kapogi laki, sana meron tayong na i-share sa inyo ng alaman kung paano mag-install ng dashcam na pangsasakyan na i-install sa motor. Ayan mga kapogi laki, time to testing and road test sa dashcam na kinabit natin dyan. Ayan. And then shout out kay Lady Marie, napalabas ng pinto. Wow, ganda naman ng backlight ko. Lalong nakakagana mag-testing ng dashcam. Ayun, tanggalin muna natin yung paddock stand. Why do I try? Why do I try?
quality. Ayan po yung kuha ng dashcam in front camera. Malinaw na malinaw po. Hindi po siya masyadong magalaw. Kaya pwede po sa motor na ikabit. Kahit na nananakbo na tayo, kahit nasa high RPM, okay pa din yung kuha niya. Malinaw na malinaw. Hindi ako nagsisisi na ito yung pinili ko kaysa yung sa Pro Cam o GoPro. Hindi ko naman din i-discriminate yung GoPro, pero mas maganda itong kuha ko ng dashcam kung paano sasakyan kinabit ko sa motor. Kahit sa likurang camera or yung panglikod na camera, malinaw na malinaw siya mga kapatid. Hindi din siya magalaw. Depende lang siguro sa pagkabit. Naikabit ko po ng kuha po lahat. Malawak po ang caption niya, mga kapatid. Sir Guard, idol natin yan. Salute ko yan ulit. Ang problema ko lang dito sa dashcam na ito ng mga kapatid kasi hindi siya waterproof. So hahanapan ko ng paraan na pwede ko din siyang magamit kahit na ulan. Okay, Sergio Ride. Kahit na nasa high RPM o mabilis ng takbo natin mga kapatid. Harap at likod, maganda yung kuha niya. Hindi siya masyadong maganda.
video na ilalabas o sinasagot na yun din yung ilalabas. Salamat po sa mga subscribe sa atin mga kapolisi. Thank you po sa inyo and God bless. Please like and subscribe po. Updated po kayo sa mga susunod na video na gagawin natin. Hanggang dito na lang po mga kapolisi. Maraming salamat sa inyong lahat po. Sana po may naitulong po ako sa video nito sa inyo.